6 milyon na balota na naimprinta, ibabasura ng COMELEC. Mahigit 100 million pesos na sayang. Mawawala na ng silbi ang 6 na milyon balotang naimprinta para sa eleksyon sa Mayo kasunod ng temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa diskwalifikasyon ni senatorial aspirant Subier Gattum, Mustapa at iba pa, sinabi ng Commission on Elections o COMELEC nitong Miyerkules. Yung naimprinta po namin na mahigit na 6 milyong balota ay mababaliwala na po lahat dahil wala po yung pangalan ng kandidato, sabi ni COMELEC Chairperson George Garcia sa isang panayam. Mawawalan ng silbi ang 6 milyon na balotang naiprint dahil wala doon ang pangalan ng kinauukulang kandidato. And therefore, back to zero po kami. We are back to zero, dagdag pa ni George Garcia. Ang bawat balota ay nagkakahalaga ng 22 pesos ayon kay George Garcia. Ibig sabihin, humigit kumulang 132 milyon ang halaga ng 6 na milyong balota. Medyo malaki na po. Kung 6 na milyon yan, i-multiply ninyo sa 22 pesos isang balota. Pagkatapos napakadami po namin doon na mga tauhan na pinapasweldo with overtime, lahat po yun. Kasi nga po may night shift po kami, dagdag pa niya. Naglabas ang Supreme Court ng TRO na nagbabawal sa COMELEC na i-disqualify ang 5 aspirants, kabilang si Mustapa na naglalayong magkaroon ng pambansang posisyon at 4 na iba pa na naglalayong makakuha ng mga lokal na posisyon. Sinabi ni George Garcia na nagsimula na ang COMELEC sa pag-imprenta ng mga balota para sa mga pambansang kandidato. Kaugnay ng TRO, sinuspende ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota dahil dapat isama ng komisyon si Mustapa sa listahan ng mga kandidato sa pagkasenador. Sinimulan ng COMELEC ang pag-imprenta ng 73 milyon balota na gagamitin para sa halalan noong Enero 6 ngayong taon. Sa isang press conference, ipinunto ni George Garcia na hindi na makapagkintay ang COMELEC sa desisyon ng Supreme Court sa mga petisyon bago i-print ang mga balota dahil may sinusunod na timeline ang komisyon. Paano kung nakakadalawa? 3 linggo na matapos makapunta sa Korte Suprema ang petitioners. Tapos wala pang aksyon, halimbawa ang Korte Suprema. Naghihintay po kami for life sa pag-iimprenta ng balota, saad ni George Garcia. Hindi po pwedeng mangyari yon. We have to comply the timeline na meron ang COMELEC, saad nito. Bagamat may 2 linggong pagkaantala sa pag-imprenta ng mga balota na ang deadline ay nakatakda sa April 14, sinabi ni George Garcia na ang 2025 elections ay magpapatuloy pa rin sa schedule sa May 12. Ang COMELEC ay nagbabalak na ipagpatuloy ang pag-imprenta ng mga balota sa Lunes. Ayon kay Garcia, maapektuhan ang alphabetical candidate number ng hindi bababa sa 12 senatorial candidates sa mga balota kung madadagdag si Mustapa sa listahan. Isa sa ilalim sa inventaryo ang 6 na milyong nakaprint na balota at iuulat sa Commission on Audit, ani Garcia. Sinabi ng opisyal na ang poll body ay kailangang magbayad para sa mga item na ito. Ang mga nakaprint na balota na ito ay kailangang gutay-gutay ayon kay Garcia. Samantala, sinabi ng COMELEC na idilipat sa Enero 25 ang mock elections dahil sa TRO mula sa Korte Suprema. Hopefully, natapos na namin yung babaguhing database election management system at pagsiserialize ng pangalan ng mga kandidato, pati pagbabago pong mahigit 1,000 na ballot faces sa buong bansa, saad pa nito. Bukod sa mga balota at kunwaring halalan, gumawa ang COMELEC ng mga pagsasaayos sa database ng mga kandidato, election management system, automated counting machine, at consolidation and canvassing system. Ang poll body ay nakabuo ng 1,667 ballot face templates na sumasailalim sa desisyon ng Supreme Court. Gumawa ng inventaryo ng lahat ng nakalimbag na balota at nagsagawa ng pag-aaral kung ang mga pagbabago sa EMS ay nangangailangan ng isa pang pagkakatiwalaang build. Bukod dito, kinansela rin ng COMELEC ang live test para sa pinagkakatiwalaang build ng online voting and counting system.